Diaz, Metro Manila. Kami pa rin ang inyong mga kasama. Ako po si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Opera. May nangyari ho dyan sa Maynila mga kasama. Alimin muna natin yan. Bigyan daan itong report ni Rambo Labay dahil meron pong traffic enforcer, konduktor ng jeep siguro to, muntik nang magkasuntukan augnay sa ordinansa dyan sa Maynila. Rambo, radyo mo! Pagitan ng Quezon City at Maynila ito sa mga Weng at Buddy kung saan muntik nang magkasuntukan sa pagitan ng MMDA traffic enforcer at isang basa konduktor ng pigilan ng MMDA na huwag ka magbaba sa mismong dito sa Welcome Rotonda. No unloading. Sa mga Weng. No unloading. No unloading dito dahil bawal na nga dahil nga sa ordinansa yung mga pampaserong bus na galing Fairview at yung galing sa norte na pumapasok dito sa lungsod ng Manila. Nais kasi ng konduktor na magbaba ng mga pasero lampas lamang dito sa Welcome Rotonda, pero pinigilan siya ng MMDA traffic enforcer dahil sa utos sa kanila na bawal pumasok ang mga bus dito sa lungsod ng Maynila, kaya't nagkaroon ng mainitang pagtatalo na muntik nang nauwi sa suntukan at mabuti na lamang ay kagyat na naawat ng kasama niyang traffic enforcer. Matatandaan, nagpalabas ng isang ordinansa ang City Government of Maynila na bawal pumasok ang mga pampaserong bus sa Maynila na walang sariling terminal. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, ako si Silvestre Labay, Tatak, RMN. Naglalakad lang sa 558. May mga eksena ho yan sa daan. Tuloy sa ibang balita. Maynila pa rin, isang Belgian national ang nais lamang daw mag-enjoy sa bansa ang nabiktima ng magnanakaw sa Quiapo. Nothing new. Ang biktima ay nakilala ho ng mga pulis na ang pangalan ay Kaaji Paula Morris na pansamantalang nakatira sa isang hotel sa Ermita. Sa kwento ni Morris, naglalakad lamang siya malapit sa Quiapo Church nang may lumapit sa kanyang isang lalaki para makapag-usap hanggang sa bigla nitong hinablot ang kanyang bag. Ilan sa mga importanteng gamit na kasamang natangay ho ng kawatan ay ang mamahaling white gold earrings ng dayuhan. Nagsagawa na ng follow-up operation ng MPD para sa ikadarakip ng naturang sospek. Ihabol natin mga kasamang kalituhan sa lungsod ng Maynila sa bagong ordinansa. Nalito yung mga pasahero at ilang driver ng mga bus sa unang araw po ng pagpapatupad ng bus ban sa Maynila kahapon. Ilan lamang sa mga patakaran na nakasadyan, lahat ng mga bus na galing pong probinsya na may terminal sa loob ng syudad papayagang makapasok hanggang terminal, pero hindi papayagang magbaba ng pasahero sa daan. Yun. At dahil dito nagkaroon tuloy ng mga illegal na terminal kung saan nagbababa at nagsasakay ang mga bus. Nagpunta mismo sa Manila Mayor Joseph Era Estrada para alamin po ang resulta ng pagpapatupad ng bagong traffic scheme sa Maynila. Kaugnay niyan, sa interview ng RMN kahapon, tinanggi ni Vice Mayor Isko Moreno na hindi agad naabisuhan ang mga provincial bus companies kaugnay sa bagong patakaran. Posibleng kolorum anya man nagreklamong driver ng bus dahil sa katunayan, anya wala silang nagiging problema sa mga bus operators talaga. Sila po ay inabisuhan 10 days ago. Opo. In fact, they were informed also involved in public hearing. Alam po nila na mangyayari po yan. Una, ginawang public hearing. Pangalawa po, yung Eastern Group, yung po yung mga galing ng Fairview, papuntang Baclaran, na dadaan ng Maynila. Yung mga may-ari ng bus nila, na pinagdadrive nila, was with me yesterday. In fairness sa mga may-ari ng mga bus na yan, sila'y makikiisa. Paniwala ko dyan, yan nagre-reklamo na yan. Kolorom yan, dahil chances are, magtataka ka naman na bakit yung lahat ng bus operator alam na. Hanggang ngayon ay alam na. Hanggang ngayon ay mukhang hindi pa alam. Dahil po sa report ng DZXL reporter natin, si Rambo Labay, may reklamo pa rin ng mga driver ng bus, maging mga pasaherong higit na naabala sa pinatupad-hong bus ban. At ito, estudyante, Miss, saan kayo papasok? Muraita po. Muraita, malilate ka na ngayon. Opo. Dati ba, Terror pa naman po yung professor na. Terror pa naman po yung professor na. terror niyo yung professor niyo, may exam pa kayo. Dahil magtuturage ka pa. Opo. Masasakit, punuan ngayon. Hanggang sumunod ang masahe. Mga gastos mo masahe. So, anong panawagan mo sana sa gobyerno? Para kain siya po pa rin po. Dapat tuloy. Okay, maraming salamat. Isa sa mga estudyante yan. Yan si Rambo Labay at mga nakausap niya kanina, isang estudyante may kaugnayan sa bagong ordinansa sa lungsod po ng Maynila.
Talagang paborito niya talaga mga estudyante. DZXL Bulat Palaro. Estudyante ka rin. Oo. Ayos, Prop. Ipapakita po ng Gilas Pilipinas ang kanilang kahandaan para sa darating 27 FIBA Asia Men's Championship sa pagharap nila ngayon sa PBA Selection mamayang alas 7 ng gabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Yan po ang unang pagkakataon makikita ng publiko ang 12-man roster na naghahanda sa naturang torneo na natakda sa August 1 pala hanggang 11 sa MOA at sa Ninoy Aquino Stadium. Ang Gilas 2 ay binubuo ni naturalized player Marcos Dawit, Jimmy Alapag, Jason Castro, Ronald Del Campo, Larry Ponacer, Jeff Chan, si Gabe Norwood, L.A. Tenorio, Japet Aglar, Gary David, Mark Pingres at John Mar Pajardo. Paparada naman ho ng PBA Selections na JB Castro, Calvin Abueva at Cyrus Baguio na Alaska, Arwin Santos at Alex Sabagnot at maraming iba pa. Sa Biyernes, lalabanan naman ng Nationals ang Kazakhstan. Ituturing din nila na isa sa mabigat nilang makalaban kung makakaabot sila sa quarterfinals. Ito ay hindi DZXL Showbiz Balita. Loli Showbiz. Loli Showbiz. Hello, everybody and everywhere. Hi. I have slowly yan. Yung mga nakangangaho dyan, nakatulala pa rin. Good morning sa inyo. Nakapagkape na ho ba kayo? Ako hindi pa. Dahil hanggang ngayon ako'y tulala pa rin sa mga nag-fashion show nung Lunes. Doon ho sa Batasan. How true ang chika na sa kabila ng pagiging once in a blue moon ng showbiz career ni... Naalala niyo pa ba to si Asunta De Rossi? Aba, may guts pa rin itong ipagsigawan ang yaman ng kanyang asawang politician. Pagkatapos ng SONA bugod sa kaliwat kanan na interview sa mga public officials, hindi rin nagpaawat sa kasasagot ng kung ano-ano. Ang ilang mga showbiz personalities na karay-karay pa yung kanilang mga loving partner. Gaya na lamang ito na misis ni Representative Jules Ledesma. Lurkay Rao, ang ilang mga showbiz observer nang marinig niya ang dialogue ni Asunta nang magsabi ito na ipinamamahagi ng kanyang pamilya ang 60% ng kanyang yaman o ng kanilang yaman. Hamon tuloy kay Asunta na kung mayaman raw truly ang actress, ay no need to mention her wealth, diba? Oo nga naman, silent ka na lang. At ang tanong, may ganun ba silang yaman ni Congressman Jules Ledesma? Kung meron, dapat daw ay hindi na ipinangangalandakan pa ni Asunta. Ay baka lang nagpapamahal kung meron mang gustong kumuha muli sa kanya for project. Well, yan ang aking showbiz ngayon. Mabuhay ka, Senadora Miriam Santiago. Dahil I support yung iyong gustong gawin na magkaroon ng uniforme na lamang ang mga mababatas tuwing dadalo ng SONA. Diba? O okay ako dyan. Magsuot sila ng uniforme ng kanilang lalawigan. Uniforme ng MMDA. Para lahat ng sektor na re-represent nila. Diba? O uniforme ng namamalimos. Hindi ganon. So, Usapan nila, puro paglaban sa kahirapan, pero mga suot naman nila. Tingnan mo naman. Ang suot na, makakabili ka na ng house and lot. Let's be lollipop. Lollipop para papa. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Okay, eto na si Jonah Bell. Napakasimple ng suot ni Jonabel. Yan, bagay na bagay yan sa pinto ng Batasan. Pintuan. Taga-check ng ID. Diba? Siguraduhin hindi peke yung mga papasok mo. Kaya nga kasi nga maulan. So, madaling natutumihan. Joke. So, ito na nga ating balitang panghimagas ngayong umaga. Naging makapigil hininga ang eksena sa pag-rescue sa isang 5 taong gulang na batang lalaki sa China. Naipit kasi ang kanyang leeg sa grills ng terrace mula sa 4th floor. Yes.
Sa Balik China ka. na naman Hindi ito. kasi siguro nakita yung... Mahilig sila sa rescue, no? Yung baby ngayon, yung nasa At pipe. least nare-rescue. In fairness Oo. naman, so ito yung itsura ng bata, no? Nakabiti ng kanyang katawan. Na tila ba nakabitay dun sa grill. So, Mahilig ngayon- talaga sila. Yes. Rescue. So, Buti mahilig nga magpakita tayo, ng- ino-opera na i-rescue yung barko, di ba? Sila na lang hahatak. Correct, oo nga eh. So gayon pa man, hiwalang nakakaya ng bata na kumapit para hindi tuluyang mabitay at matsugi. Mabuti na lamang ay nakita siya ng kanyang mga concerned na kapitbahay at nakatawag ng rescuers. Yan. Napag-alamang naiwang mag-isa sa kanilang unit ang bata kung saan hinanap nito ang kanyang ina hanggang sa madulas at lumusot na nga dito sa grills. At yan po ang balitang panghimagas. Ako po si Jonis Romero o John Ice. Sabi ni kasama mo yung Jonabel. Tatak RMA. Thank you, Jonabel. DZXL Ulat Trapiko. Here is the boy from the point of view of the girl. Hi, boy. I'm boy, kasamang Weng Buddy, ang kahabaan ng Quezon Avenue. Yung mga motorista natin na bumabaybay sa kahabaan ng Quezon Avenue papasok sa Welcome Rotunda o lungsod ng Maynila, banayad ang usad mga sasakyan, mabaga, lalo na pag dating dito sa Welcome Rotonda. Dahil yung mga pampaserong bus na papasok sa Maynila ay nag-u-turn na, umiikot na dito sa Welcome Rotonda. Mula naman Welcome Rotonda, patungo naman ito sa lungsod ng Quezon ay tuloy-tuloy pero mabagal ang usad ng mga sasakyan hanggang sa underpass. Alright. Very good, boy. Good boy. The Yes. MOTTO mo ngayong araw, boy. Ang aking MOTTO ko andun yan kay Professor Eric Sanuan. Yan, Alright. laging nakikinig yan sa MOTTO ko, Yeah. katamang Weng o Moto. Rob, ikaw na bahala doon, ha? Oo, Nakong- pasensya kayo, nabibisaya, alam mo naman. Kaya MOTTO ko, Moto. The happiest of people don't necessarily have the best of everything. They have make the most of everything that comes along their way. Parang sa kwan yan, sa Hallmark greeting card. Parang ganun, kasamang Sinimulan mo na ba na i-compile lahat yan para may publish natin? unti-unti ko na nga para makasakali. Kahit man lang sa notebook na may spring, di ba? Alam mo dati, Oo. di ba, yung nauna pang panahon, yung tula mo, Ay, oo. dapat na-compile mo na yun. Yung panahon unang radyo ng balita pa. Unang radyo, unang balita. Abay, maraming tumatangkilik nun. Talagang miss na miss nila yun, ha? Para matapatan mo na si Papa Jack. May libro. Oh. Pati siguro si Papa Jack ay nakikinig rin sa atin. Ayan. Tapos guwapo naman kami doon. Siyempre naman. Mas magandang lalaki to doon. Ang Tagalog, kasamang Buddy at Weng. Hindi kailangang makuha ang pinakamagandang bagay sa mundo upang maging masaya ang isang tao. Tell that to the Congress people. Mga senador at mga kongresista, hindi kailangan makuha yung pinakamagandang bagay. Yung maging congressman, senador, o mayor, o presidente, para maging masaya ka lang. Ha? Sige, boy. Okay. Thank you, boy. Thank you, boy. Kasamang Weng Buddy, kasama mo sa kasabahan ng Quezon Avenue, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Mag-isa. Mag-isa, o. Walang naniwala sa kanya. Walang Thank you,
Robas ha, Robas, para astig ka. Available ho yan sa Mercury Drugstores, Watsons, sa Generics Pharmacy at Generica, SM at Rustan Supermarket. 0909-333-3333. Ako, 7:38 na, hatid yan ng PhilHealth. Magandang umaga ho sa inyo. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatakaramen. Ang inyong napakinggan, dito lamang sa DZXL 558. Ngayon po umaga ng Miyerkules, July 24, 2013. Bilis ng araw, no? Ay, talaga. Ang kasama nyo sa serbisyo publiko. From the city of Zambo, Eleuseres Primo Hermano, Weng de la Peña. At from the province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako si Buddy Obera. Trapiko ng papuri. Susunod na ho yan. Bakal, Iron Man coming in. Kami ho ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Dito lamang sa Unang Pihet DZXL 558, ang bagong kasama mo.